Kabilang linya na po, kakausapin po namin ang bago naming MMDA General Manager, ang dati pong Chief PNP ng ating pambansang pulisya. Walang iba kundi si Undersecretary Nicolas Torre III. Sir Yusek, magandang hapon po and welcome to Biyaheng IC, Bong Nebriha po. Sir Bong, good morning, good afternoon at good afternoon sa inyo mga tagapakinig. Una-una, Yusek, congratulations for your new position in government, a continued public service. Maraming salamat sa serbisyo bilang Chief PNP ng Pambansang Pulisya. And now you're continuing your public service as General Manager of MMDA. Congratulations po, Yusek. Maraming salamat, maraming salamat. Ano lang tino, alam mo Yusek, ang ano dito napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa iyong balikat. I know you're up to the challenge. Tanungin ko na po, ano po ba ang gagawin natin sa kalagayan ng trapiko sa Metro Manila? Yan, tatanungin ko si Bong Nebriha. Alam ko, Yusek, magkatulong tayo dyan. kayo ang magkakatulong dyan. Kayo ang mga experts dyan. At I will defer to your advices. Pero sa akin nga, gaya ng sinasabi mo kanina, I will try to bring that mindset. Bago siyempre, fresh mindset sa MMDA, ang pagmamalasakit. Alam mo, nakikita ko maraming aspeto ng trabahong ito ay it's a matter of logistics and personal management plus command and control. At so, yun ang kaya na sinasabi ko sa mga konferensya natin na talagang dapat lang ang tao natin ay nandyan, ang tao natin ay equipped ng tama, both in training and in equipment, physical equipment, at kailangan tayo ay palaging nagbibigay ng direksyon at nagbibigay sa kanila ng fresh data para sila ay makapag-implement ng tama based sa decision natin. Tama yun, Yusek, yung talaga yung visibility. We really appreciate that command guidance na palabasin natin yung mga enforcers natin at makita ng tao. Kasi minsan ang traffic nandyan talaga ramdam ng tao yan Pero mas maganda rin ramdam ng ating mga kababayan yung presensya ng ating mga enforcers ng MMDA. And kanina pala, Yusek, nakita ko, nag-bike ka, bike tour ka kanina. Nakita ko sa news at saka sa social media. How was your ride to work? Lagi ko naman kasi ginagawa yung bike to work. Dati na yan, kahit na ako'y na-assign sa Bikutan, galing Quezon City, nababike ko yan mga 29 to 32 kilometers, depende sa kung saan dadaan. Tapos yung lately, nung nasa Krami ako, from our house, halos pareho lang din ang biyahe natin dito sa MMDA, mga 15 kilometers per day. So, malapit yan. Para sa bike, malapit ang 15 kilometers dahil wala nga isang oras yan. So, gusto ko lang na i-integrate kasi ang midweek training sa daily grind. What I'm saying is, marami ako nakikita na mga siklista, na mga kababayan natin na using bicycles on the weekend para sa fitness, for health. Pero hindi sa mga health professionals, sa mga professional trainers, hindi advisable na every weekend ka lang magbibisikleta at mag-exercise. Because pag weekend warrior ka, medyo delikado rin sa katawan yan. That is not good, that is not really designed para mag-improve ang cardio mo, ang overall health mo. May advice na dapat midweek training ginagawa rin, mga short distances and short times na ikaw ay mag-exercise. So, sa loob ng ating work days na Monday to Friday, pwede tayong mag-exercise ng 3-4 na beses. Depende sa kung na mga 30 minutes ride, mga ganon. Kasi ang 15 kilometers pag binisikleta mo yan, mga 45 minutes, 30 to 45 minutes lang yan sa kondisyon ng traffic dito sa Metro Manila. So, ginamit ko kanina ang araw ko para magawa ang aking midweek training para pagdating ng weekend, this coming weekend, I can run or I can bike or I can swim. It's very impressive, Yusek, and I think with you on the lead, baka marami pa tayong ma-inganyo, not only employees of MMDA, but other workers in Ortigas area. Baka mamaya sa susunod na linggo may kasabay ka nang nagbabike dyan.
Actually, Sir Bong, marami akong nakakasabay sa highway. Marami akong nakakasabay ng mga nagbibisikleta na mga talagang yun ang kanilang route. Ang kulang lang kasi ngayon na isa yung part ng aking advocacy is i-encourage ang mga businesses na bigyan ng shower rooms, locker areas ang mga employee nila na nagbabike to work. Kaya dyan sa atin sa MMDA, pina-check na yung locker at ang shower area para kung sino ang mag-shower, ay may magamit na facility. Well, that's a welcome move, Yusek, na magkaroon tayo ng shower facility. Siguro, if we will start at MMDA, all businesses in Ortigas District and maybe in BGC and Makati will follow suit. And marami na siguro tayo makikita with nakikita nila yung mga opisyal ng gobyerno nagbabike, and I think many people will follow suit. Pero GM, kanina nagbike ka, dumaan ka sa mga bike lanes. What do you think of the condition ng mga bike lanes natin? Okay naman sa mga malalaking kalsada gaya ng EDSA, Commonwealth, sa Quezon Avenue. Okay yung may bike lane talaga kasi may margin of safety ang mga siklista. Pero sa mga maliliit naman na kalsada, hindi na natin ma-expect na maibibigay yan. At ang mga siklista naman sa mga lugar na yan, marunong mag-navigate. Ang sa akin kasi ang pagtingin ko dyan, part na ng adventure Part na ng adventure yung yung traffic, yung gitgitan. Kaya nga minsan, pag ako'y nakabisikleta, tuwang-tuwa ako na nagigitgitan yung mga kotse, tapos bigla na lang sisibad ka sa gitna o mas mabilis ka pa sa kotse. Kaya medyo nakakahemoral din. At nawala rin ang pagod, hindi mo naramdaman, para ka lang naglalaro. And before you know it, nandun ka na sa destination mo. At parang bitin ka pa nga GM, tanong ko na ngayon, dahil next week, February na. Where is the 5 minutes? Yeah, ilo-launch natin yan. Depende na yan sa ating, yung support group natin yung support na system natin sa radio natin. Para, yun nga ang sabi natin kanina, yung dinidiscuss natin a while ago, na ang ating mga tao ay visible, nasa kalsada. Ando na, and they are equipped. May mga pito, may mga reflectorized vest, at sila ay trained naman. Ang kulang na lang ngayon is yung real-time traffic, real-time orders natin sa and advisories based sa nakikita natin diyan sa command center na ngayon ay pinamumunuan nyo. So, kung ano nakikita natin na mas malawak na pagtingin, yung eye in the sky natin at saka yung ating mga Big Brother cameras diyan, ay pwede nating maibigay sa tao, sa ating personnel on the ground, ang latest data para sila ay madirihe kung ano ang kanilang gagawin diyan sa kanilang area of responsibility. Tama, kanina nga, Yusek, nung meeting natin with the different LGU traffic heads, I think they appreciated it much na talagang we're leading the way when it comes to command and control sa Metro Base. And our intention na let's integrate all these CCTVs in different LGUs para magkatulungan tayo sa monitoring ng traffic. Not only traffic, maybe even disasters, Yusek malaking pakinabang nitong mga monitoring na to Yes, always. Knowledge is power. Kaya pag habang mas marami kang knowledge na nakukuha based on the monitoring systems on the ground, mas maganda ang magiging decision. Kasi informed decision yan and based on empirical data talaga. Tsaka data-driven yung mga decisions natin ngayon sa MMDA. So which is really good. Anyway, Yusek, GM, Nicolas Torre III. Sir, maraming salamat po for taking our call. Sana po this will not be the last, and kung ano po yung mga programa na gusto niyo ipa-implement sa MMDA para ma-improve ang traffic ng Metro Manila, please let us know. This program is always open for you and MMDA, sir. Maraming salamat din, Sir Bong, at maraming salamat sa suporta mo. Maraming salamat din sa inyong mga tagapakinig, at i-flex natin palagi ang MMDA 136. Kung ang ating mga kababayan may kailangan na tulong sa atin, tawag lang sa Metro Base 136. Yan po ay may 02 na prefix. So, 02136. Yan po ang contact number ng MMDA, at ginagawa namin yan na before 15 seconds, within 15 seconds, may live operator kayo na makakausap. Maraming salamat ulit, Sir Bong. Magandang hapon po. Maraming salamat, Yusek Nicolas Torre III, ang aming pong General Manager ng MMDA.